Happy New Year! So, andito po si Queenie Mamangyayay at magre-reading tayo para sa mga under the sign of the fire sign. Ayan. So, simulan natin ang ating fire sign, yung mga Aries, yung mga isinilang na March 21 to April 19. Ayan. Ano ba sinasabi na mga fire sign the under the sign of the Aries? Sa ngayon 2024, ang mga Aries ay magkakaroon ng mga busy day. So, ito ay mga pagkakataon na kung saan ay may mga pagkakataon bibigyan mo ng dulot ang iyong kasaganahan sa iyong pagpupunyagi, sa iyong pagsisikap. So, ang mga Aries ngayon ay makakaranas ng mga busy. Ayan. So, kailangan maging masipag tayong mga Aries para at least magkaroon ng bunga ngayong 2024. It's about being rebirth. So magkaroon tayo na muling pagkabuhay kung ano man ang natutulog sa ating buhay ngayon. So dapat ito ang simula ng kagandahan at kasaganahan at pangarap at gawain ngayon 2024. Ayan. Yan po ang mga sinilan ng mga Aries. So, simulan naman po natin ang mga Leo na sinilang na mga July 23 to August 2022. Ayan. Sa mga Leo naman tayo. Ano ang mga sinasabi ng mga Leo sa 2024 nito? Ayan. So, meron tayong mga pagkakataon sa mga Leo ngayon ay kailangan matuto tayong humawak ng pananalapi. Siyempre, kailangan natin na yung pagkakataon na alam natin kung paano natin pahalagahan ang ating mga natatamasa ngayon. Kung ano man ang mga napundar natin ng 2023 ay kailangan huwag mawala ng 2024. Bagkus ay ipagpatuloy lang ang kasaganahan at yung mga naipon. So, kailangan medyo maganda ang maging productivity tayo ngayon. So, ang pagiging productive natin ay lalo ang magbibigay sa atin na mas marami at mas mayabog na mga oportunidad at mga bagay-bagay na mga kagustuhan natin sa buhay. Yan ang under the Leo sign. So, sumunod naman sa under the fire sign yung mga Sagittarius na mga sinilang ng November 22 to December 21. Ayan. Ano ba sinasabi ng mga Sagittarius ngayong 2024? Ano ba iniintay natin sa mga Sagittarius? Ayan. Sa mga Sagittarius, ganito po. Meron mga pagkakataon na sa buhay natin ay meron tayong mga naaalala at pilit natin mga kinakalimutan ang mga bagay na hindi maganda sa ating buhay. Pero, kailangan natin lagi tayong tumingin kung ano ang ating pinanggalingan at kung ano ang ating paroroonan. May kasabihan nga tayo ng libro ay inuumpisan sa unang pahina at nagtatapos sa pinakadulo. So, huwag tayong makalimot sa mga taong nakatulong sa atin, mga nag-inspirasyon natin, at nagbigay ng leksyon sa buhay. Yan ang sinasabi ng mga under the fire sign of Sagittarius. Ulit natin, binigay ko ang fire sign, ang Aries, Leo, and Sagittarius. So, sumunod naman natin ibibigay ang mga earth sign. Ayan. Sa mga Taurus naman, yung mga Taurus naman ng mga sinilang na mga April 20 to May 20. Ayan. Ano ba sinasabi ng mga Taurus ngayon, 2024? Okay? Simulan na natin. Maraming mga kababalaghan, mga misteryo sa buhay, pero itong misteryong ito ang nagbigay sa iyo ng dulot, kasaganahan, at kagalakan. Kaya kung ano ang tinanim, ay siya sigurado mong aanihin. Kaya I believe in good karma. Pag may good karma, always there is bad karma. So, sa ngayon, magtanim tayo ng kabutihan sa kapwa para sa sangkatauhan, umani tayo ng kabutihan mula sa universe. Yan ang sinasabi sa mga under the sign of the earth sign of the Taurus. Okay, sa mga Virgo naman, yung mga sinilang na August 23 to September 2022. Ha? Yung mga, ulitin ko pala, yung mga Virgo ay yung under the sign of August 23 to September 22. Yan. Ano ba siya sabi ng mga Virgo? Sa mga Virgo, yung mga oportunidad, dapat wag natin pinapakawalan yan kasi minsan kadalasan, tinitignan lang natin ang oportunidad bagkus hindi natin sinisimulan. So wag tayo
mamili ng mga oportunidad. Ha? Huwag tayo basta-basta namimili ng oportunidad. Baka yung oportunidad, yun ay binsan lang binigay sa atin ng universe. So, lawakan ang pag-unawa at pagpili sa desisyon na dapat ito ay makakabuti para sa iyo at sa sangkatauhan. So, yan ang binibigay sa atin ng earth sign na mga Virgo. Ayan. Sumunod naman natin ang mga Capricorn. Sa mga Capricorn naman, yung mga sinilang na mga December 22 to January 19. Ayan. Yung mga dalaw natin sa buhay. Ibig sabihin, may mga pagkakataon, may mga babala sa buhay natin. Minsan, hindi natin binibigyan ng pansin. So, ito ay nagbibigay sa atin ng hindi magandang resulta sa ating mga desisyon sa buhay. So, kailangan kung matuto tayong makinig sa mga bagay, sa ating mga gabay, sa ating mga pamilya, sa ating kung sino man ang nagsisilbing gabay sa iyo, ay huwag mong kalilimutan. Matuto kang makinig at matuto kang makaunawa at matuto kang magdesisyon sa tamang paraan. Yan ang binibigay sa atin ng 2024 mula sa Capricorn. Ayan. Ano pa? Mula naman sa ating mga earth signs. Pagpuntahan natin ang mga earth sign, yung mga Gemini. Yung mga Gemini, yung mga sinilang na May 21 to June 20. Ano kaya sinasabi ng mga Gemini? The other sign of the earth sign. Sa mga Gemini, ayan. Sa mga Gemini, magkakaroon ka pa ng mga investment, magkakaroon ka pa ng bagong tahanan, o bagong apartment, o bagong renovation ng bahay, o pag-i-invest tungkol sa bahay, o usapin sa mga issue tungkol sa bahay. So, congratulations Gemini, ikaw ay magkakaroon pa ng mga investment na mga bahay o apartment. So, ayan ang Gemini. Yung mga sinilang na May 21 to June 20. Ibigay naman natin ng Libra, mga September 23 to October 22. Ha? So, ano ba? Meron magbibigay sa iyo ng pagkakataon, mga surprises, or mga offer, pero dapat ito ay pabor para sa iyo. Kung hindi naman ito ay magbibigay ng kagalakan o nakasiyahan sa iyo, ay huwag mo na munang tanggapin. So, pagdesisyonan o pag-aralan lahat ng gusto maging matamasa o ibigay sa iyo ng universe. So, kailangan kasi minsan, so baka mamaya lahat gusto mo, dapat isa-isa lang tayo, huwag tayong masyadong sugapa. Ha? Yan ang sa mga Libra. So, under the sign of the mga Aquarian, yung mga Aquarius, sa akin pala to, January 20 to February 19. Ay, January 20 to February 18 pala. Lagi ko nalilito dyan. Okay. Sa mga Aquarian, ano pa kaya ang 2024? Sa akin? Ay! So, ibig sabihin, kailangan natin maging balance lang ang lahat. Ang sobra ay sobra, ang kulang ay kulang, so you need to be balanced. So, dapat ibig sabihin, tama lang mga elemento na gamitin mo, tama lang ang mga desisyon, at tama lang magpahinga, kung dapat magpahinga, at tamang kung lumaban, kung dapat lumaban, at tamang ngumiti kung tamang ngumiti, at tamang tumigil kung tamang tumigil. So, you need to be balanced sa mga Aquarian, sa mga Aquarius, na mga sinilang ng January 20 to February 18 sa akin ito. Okay. So, ito na pinakalahat, ang pinakauli ang mga water sign. Yung mga sinilan ng mga water sign, yung mga Cancer na June 21 to July 22. Ano ang sinasabi ng 2024 sa iyo? Ayan. So, meron ako nakikita sa iyo na puro mga regalo na pwedeng mapasa iyo, bagkus ay pagsikapan mo, paghirapan mo. Kasi meron mga binibigay ng universe na pinaghihirapan, hindi lang hiningi. So, kung gusto mo, meron kang dulot, may makuha ka, pagsikapan mo, paghirapan mo. Yan ang mga eksena ng mga sign na mga Cancer. Ayan, sa mga Pisces naman, yung mga February 19, March 20, ano ba? So, kalimutan ang dapat kalimutan at totally mag-move on na tayo. So, kailangan may acceptance sa buhay at huwag na paulit-ulit ang mga nakaraan sa buhay. So, matuto tayong
magsilbi ang nakaraan para sa kasalukuyan ngayon. So, yung mga sama ng loob, tanggalin na sa mga Pisces yan. Yung mga curricular na mga kung ano-ano na hindi magaganda, so itapon na yan. Ha? 2024 na. So, ayan sa mga Pisces yan. Yung mga February 19, March 20. So, sa lahat naman, yung pinakahuli ay yung mga water sign na mga Scorpio. Ano siya sabi ng mga Scorpio? Sa mga Scorpio, meron mga magbabalikan sa buhay mo, pero ito ba ay dapat tanggapin mo pa o dapat talikuran? So may mga tao, mga bagay, mga desisyon na dapat sinisimulan at tinatapos na. Ha? So kung hindi na dapat may dulot o walang dulot sa buhay, hindi na maganda o itigil na yan. So, yan ang sinasabi sa mga Scorpio na mga sinilang ng mga October 23 to November 21. So, ayan, binigay ko na po ang mga year sign, mga elemento nyo mula sa fire, earth, and air, and water. Ayan, ang readings natin ngayong January 1 to January 6. Happy New Year!